Problema ang transportasyon sa pagitan ng Agusan del Sur at Agusan del Norte. Nasira kasi ng malakas na pag-ulan ang kalsadang nag-uugnay sa dalawang probinsya. Makibalita tayo live kay Haji Rieta. Haji? Yes, Maki, nag-collapse kasi ang malaking bahagi ng Maharlika Highway kung saan ito yung nagko-connect sa Agusan del Sur at maging na rin sa Agusan del Norte. Epekto ito, Maki, ng walang tigil na buhos ng ulan. Pahirapan ang pagpunta at pag-alis ng Agusan del Sur dahil nasira at gumuho ang malaking bahagi ng Maharlika Highway. Ang nasabing kalsada ang nag-uugnay sa lalawigan ng Agusan del Sur at Agusan del Norte, partikular sa Butuan City. Kaya naman maraming tao ang stranded. Ang iba tinisa lang na maglakad sa putik para makatawid, gaya ng ginang na ito, nabitbit pa ang anak. Kasi sira, aking sara, tas malayo pa kami binabaan. Doon pa Pas may bata pa ako. Saan pa kami pupunta, ma'am? Bayugan pala. Ang problema, kapag may emergency gaya ng lolo na ito na kailangang isug sa ospital, di agad makakatawid ang sasakyan. Mga light vehicles lang kasi at motorsiklo ang pinapayagang dumaan dito. Mahirap yung pag-transport namin sa kanya, pauwi. Kaya hindi man siya makalakad. Dalawang bahay naman ang bumagsak kasabay ng pagguho ng lupa sa barangay Afga sa Sibagat. Ayon sa DPWH, matatagalan pa bago tuloy makumpuni ang kalsada, kaya sa ngayon, naglalagay muna sila ng mga reinforcement para madaanan ito kahit paano. Maki, tinatayang nasa 50 meters yung haba ng bahagi ng kalsada na gumuho nga dahil sa landslides. At yun nga ang pakiusap ng DPWH sa mga residente at maging na rin sa mga tao. Kung wala naman daw importanteng lakad ay wag na lang daw sanang bumiyahe at wag na lang munang pumunta sa lugar nang sa ganun ay di maapektuhan nitong pinsalang dulot nga ng landslide. Sa ngayon makitanging mga motorsiklo lamang at mga light vehicles nga lang itong maaring dumaan sa bahaging iyon ng Maharlika Highway. Maki? Haji, paano nga naman yung emergency cases? Katulad nung lolo na nakausap mo, may tulong ba na dagdag para dun sa mga emergency cases? Yes, Maki, sa ngayon ay naglagay na sila ng mga standby na mga ambulance sa magkabilang dulo, yung sa papunta ng Agusan del Sur at dun sa kabilang panig naman na papunta naman ng Agusan del Norte. Kasi kapag walang ganun, Maki, talagang pahirapan itong sitwasyon itong mga kababayan natin, gaya nga nung kanina na nadatnan natin na isang lolo na kailangan talagang dalhin sa ospital dahil sa kanyang kalagayan nga at dahil sa nangyari sa kanya, Maki, ay talaga maglalagay na ng mga ambulansya at iba pang mga sasakyan doon kapag kailangan, lalo na pag mga emergency, Maki. Haji, may nakausap ka bang taga DPWH? Anong sinabi nila? Gaano pa katagal yung ganyang sitwasyon? Hanggang kailan na light vehicles lang, hanggang motor lang ang pwedeng dumaan dyan? Sabi nila sa atin, Maki, 2 buwan yung kailangan antayin bago magkaroon ng konkreto na madadaanan yung ibang mga malalaking sakyan. Kasi kapag yung long-term na solution ay matagalan daw talaga dahil kailangan ng tanggalin yung mga semento yung nagamit na semento na bahagi nga ng kalsada para talagang madaanan na nitong mga 10-wheel truck at mga malalaki pang sasakyan. At pinapag-aralan din nila ngayon, Maki, na magkaroon ng detour na talagang yung mga sasakyan na kailangan tumawid, pumunta ng ibang bayan, papunta ng lalawigan ng Agusan del Norte ay may madaanan, Maki. Di ang tindi pala ng epekto niyan sa komersyo, Haji? Yes, Maki, tama ka dyan. Actually, kanina nga, mabanggit ko lang dahil meron tayong nasa lubong kanina na magbibigay sana ng relief goods papunta doon sa mga apektadong pamilya ng baha naman sa Butuan City. Kaya lang, hindi sila makatawid dahil nga sa sitwasyon nitong Maharlika Highway ngayon, Maki. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.